Welcome to our online Bible study. Ingatan nawa kayo ng ating Diyos saan man kayo naroroon, lalo na yung mga nasa gitnang silangan. Nawa matapos na ang sigalot between US, Israel, ang Iran, upang matapos na rin ang tensyon sa ekonomiya. Ako pong muli si Pastor Erwin B. Dab-Anden, naghahatid sa inyo ng makabuluhang pagbabalita, balita ng kaligtasan. Ang topic natin ngayon ay pinamagatan kong, walang ibang ebanghelyo. Makatulong nawa ito sa ating paglagang espiritual. Introduction. Mga kapatid, may tanong ako sa inyo ngayong umaga, paano kung ang pinaniniwalaan mong ebanghelyo, hindi pala ang tunay? Paano kung buong buhay mong sinusunod ang isang relihiyon, pero sa huli, mali pala ang pundasyon? Hindi ito simpleng tanong. Ito ay tanong ng kaligtasan. At sa Galatians 1, maririnig natin ang isa sa pinakamabigat na babala sa buong kasulatan, mula kay Pablo. Hindi siya mahinahon dito, hindi siya diplomatic dito, prangka kung magsalita, siya ay matapang, siya ay seryoso. Dahil ang pinag-uusapan dito ay, ang tunay na ebanghelyo. Ang peking ebanghelyo ay hindi magbubunga ng kaligtasan. Ito ang aalamin natin ngayon. Point 1, ang ebanghelyo ay galing sa Diyos, Galatia Kapitulo 1 versikulo 1. Isa, mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao ni sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesu Kristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. Mga kapatid, simula pa lang, nilinaw na ni Pablo ang kanyang authority. Bakit? Dahil kinu-question siya, sinisira ang kanyang credibility. Pero sinabi niya, ang mensahe ko ay hindi galing sa tao kundi galing ito sa Diyos. Ito ang mahalaga, ang ebanghelyo ay hindi imbento ng simbahan, hindi ito produkto ng tradisyon, hindi ito mula sa isipan ng tao. Ito ay revelation mula sa Diyos. Illustration, kung ang doktor ay nagbigay ng race eta hindi mo ito pwedeng baguhin ayon sa gusto mo. Bakit? Dahil ang buhay mo ang nakasalalay dito. Ganoon din ang ebanghelyo, hindi mo ito pwedeng dagdagan, at hindi mo rin ito pwedeng bawasan. Nakakaramdam ako ng panganib sa maraming mga simbahan sa ngayon na umaasa sa tradisyon, mga minanang katuruan ng hindi naman makikita sa banal na kasulatan, binabaluktot ang aral ng Biblia. Kung hindi kinukulangan ay dinadagdagan ang mga ito. Panganib, dahil buong puso silang sumasampalataya at naglilingkod tapos mali pala ang kanilang sinusundang turo. Dapat maging maingat ang bawat relihiyon, manalangin ng husto na gabayan sila ng Diyos sa kanilang pag-aaral ng Biblia. Huwag umasa sa mga Christian literature na matatagpuan sa mga Christian bookstore. Karamihan sa mga aklat ng ito ay hindi inspired ng Espiritu Santo kundi ng human mind. Kung gusto mong matuto ng tama, kung naghahanap ka talaga ng katotohanan, hindi ka bibigwin ng Diyos, diretso ka sa Biblia mismo at tuturuan ka niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, dahil ang Biblia ay salita ng Diyos. Tanungin mo ang sarili mo, ang pinaniniwalaan ko ba, galing sa Diyos o galing sa tao? Point 2, may ibang ebanghelyo, 6. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bamaling kayo sa ibang mabuting balita. 7. Ang totoo'y walang ibang mabuting balita, lamang, may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Nagtataka si Pablo, bakit? Dahil mabilis silang lumayo, mabilis na nagbago ang kanilang isip, ang bilis maniwala sa ibang katuruan. At sinabi niya, bamaling kayo sa ibang mabuting balita. Pero nilinaw niya, ang totoo'y walang ibang mabuting balita. Ibig sabihin, hindi yan tunay na ebanghelyo. Mga anyo ng ibang ebanghelyo, faith dagdag works, religion dagdag Christ, worship of idol, and wrong doctrine. Kapag dinagdagan mo ang ebanghelyo, siningaitan mo ng ibang katuruan o kaya binawasan mo ito, sinisira mo ito. Illustration, kung may tubig na malinis at nilagyan mo ng kahit kaunting lason, iinom ka pa ba? Di ba? Hindi na. Ganoon din ang ebanghelyo. Kahit maliit na dagdag, nagiging lason ito. Ang purong ebanghelyo ni Kristo pag hinaluan mo ng kunting dagdag o bawas, sisirain mo ang buong sistema ng kaligtasan, nagiging lason na ito sa atin. Sa halip na magdulot ng kaligtasan, kapahamakan tuloy ang dulot nito. Application, hindi sapat ang pagiging relihiyoso, hindi sapat ang mabuting gawa, hindi sapat ang sumasampalataya ka sa Diyos, kung wala ang tamang ebanghelyo, walang kaligtasan. Point 3, ang babala, a curse. 8. Subalit kahit kami,
o isang anghel mula sa langit ang mang-aral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinang-aral sa inyo, ay hayaan siyang sampain. Mga kapatid, pakinggan ninyo itong mabuti. Sabi ni Pablo, kahit kami o kahit anghel, kung magturo ng ibang ebanghelyo, hayaan siyang sampain. Mabigat ang pananalitang ito ni Pablo, nagpapakita lang na ang pagbabago ng ebanghelyo ay malaking kasalanan at kawalang tiwala sa Diyos. Isipin niyo ito mga kapatid, bago ang lahat, walang alam sa salita ng Diyos ang mga tao, lalo na yung mga taong kung tawagin ng mga Hudyo ay hentil. Ang mga hentil ay nabubuhay na walang salita ng Diyos, walang propeta na nagbabahagi para ipaalam ang kalooban ng Diyos. Mapalad ang mga Israelita sapagkat kasama nila ang Diyos mula sa simula, mayroong mga propeta na gumagabay sa kanila. Pero, itong mga huling panahon, ipinadala na si Jesus para gabayan at pangunahan ang tao, hindi lang Israelita kundi ang lahat ng mga tao. Isinalarawan ito sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mga tao hindi niya matiis na wala itong gumagabay, kaya ipinadala si Jesus para maging gabay ito at magturo sa mga tao ng daan at katotohanan para maligtas ito. Pero sa kabila ng ito, gumawa pa rin ng sariling opinyon ang mga tao, maraming mga doktrina na bunga ng kanilang isipan hindi nanggaling sa Biblia, hindi galing sa pagsunod sa kanyang kalooban. Malaking insulto sa Diyos, ang ginagawa ng tao, tinatanggihan nila ang pagtuturo ng Diyos. Ang pagtanggi sa Biblia, ay pagtanggi sa Diyos mismo. Kaya nga, ang pagtanggi sa isinugo niya, si Jesus, ay pagtanggi mismo sa Diyos. Kay husay ng kanilang paraan sa pagbaluktot sa salita ng Diyos, hindi mo masyadong mahahalata na baluktot na pala, dahil kunti lang ang minamali sa turo ng Biblia. Halimbawa, isa lang ang Diyos na sinabi ng Biblia. Aayunan kanila na isa lang talaga ang Diyos, pero may twist, paanong binaluktot? Nanggaling daw sa tatlong persona ang isang Diyos. Kay husay ng pagbaluktot, tama ang isang Diyos, pero mali ang nagmula sa tatlong persona. Ganito kung pilipitin ni Satanas ang salita ng Diyos, magsasabi ng kalahating katotohanan, ang kalahati ay kasinungalingan. Hindi basehan ang magaling magsalita, dami ng followers, at popularity. Ang basehan, tama ba ang ebanghelyo mo? Illustration, may mga tao na sobrang convincing, magaling magsalita, at maraming tagasunod. Pero tandaan natin, hindi lahat ng sikat ay tama, at hindi lahat ng popular ay tunay. Application, huwag kang basta maniwala, i-test mo muna ang mensahe, magsaliksik ka muna, at pag-aralan ito bago mo tanggapin. Kahit itong sinasabi ko sa inyo, hinahamon ko kayo, pag-aralan ninyo muna bago tanggapin. Kapag nag-aral kayo, huwag kayong gagamit ng ibang aklat, Biblia lang. Hingin nyo sa Espiritu Santo na tulungan kayo sa pag-unawa. Point 4, pleasing God, not men. 10. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ito ang puso ng issue. Maraming tao ang nag-a-adjust ng mensahe, para tanggapin ng tao, para hindi makasakit, at para hindi mawala ng miyembro o followers. Pero ang tanong, gusto mo bang tanggap ka ng tao, pero mali ka sa harap ng Diyos? Ito mismo ang takot ko noon, naroon ang takot ko na baka tanggalin ako sa mother church ko kapag nalaman nila na. Nag-iba na ako ng doktrina. Nagtatalo ang aking kalooban kung yayakapin ko na ba ang bago kong natuklasan o magpapatuloy lang ako, para lahat ng tao ay kaibigan ko. Napamahal na sa akin ang church ko, dito na ipinanganak at lumaki ang mga anak ko hanggang sa kanilang pagtapos sa kolehiyo. Hanggang sa dumating ang oras na hindi ko na kayang tanggihan ang tawag ng Diyos. Dati akong naniniwala sa Trinitarian, ipinaglalaban ko ito kahit saang debate. Nag-aral pa ako ng seminary, graduate school, na ang foundation ng pagtuturo ay Trinity. Ito ang humubog sa akin sa pananampalatayang ito. Hanggang isang araw, habang nagbabasa ako ng Biblia, dinala ako nito sa mga pahina ng Kolosas. Sa Kabanata 1, talatang 15. Nakapukaw sa akin ang talatang ito, nagulat at nabigla ako sa sinasabi ng talata 15. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita.
Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Naibulalas ko sa aking sarili, Panginoong Hesus, nilikha ka lang ba? Bigla kong tiniklap ang Biblia ko, lumabas ako at samagap ng hangin sa labas. Hindi ko pinansin ang natuklasan ko sa banal na kasulatan. Nagbabasa pa rin ako ng Biblia, para sa aking sermon, pero iniiwasan ko ang Kolosas Kapitulo 1. Ngunit, kahit anong iwas ko sa Kolosas, yun pa rin ang nababasa ko sa ibang mga talata, lagi akong dinadala sa kaparehong pangunawa. Halimbawa, sa unang Korinto Kapitulo 8 versikulo 6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos, ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay, at tayo'y para sa Kanya, at may isang Panginoon, si Jesu Kristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo ay sa pamamagitan niya. Isang Diyos, ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay. May isang Panginoon, si Jesu Kristo. Hiwalay ang dalawa at hindi magkapantay. Ang designation ng Ama ay Diyos, at tagapaglikha ng lahat ng bagay. Ang designation ni Jesus ay Panginoon at Kristo, sugo sa atin, at tagapangasiwa ng creation. Pinabubulaanan nito ang Trinity na pantay ang tatlo. Sa Juan Kapitulo 17 versikulo 3, ganito pa ang mababasa natin, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at si Jesu Kristo na iyong sinugo. Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos, Ama, na tunay, at si Jesu Kristo na iyong sinugo. Mapapansin natin dito, hiwalay at hindi magkapantay. Ang isa ay Diyos na tunay at si Jesus ay sinugo. Sa Trinity belief, hiwalay din ang dalawa pero pantay sila sa pagiging Diyos. Dahil sa mga katotohanang nabasa ko, hindi ko na mapaglabanan ang tawag ng Diyos. Nagpasya akong umalis sa simbahan na pinaglikuran ko rin sa loob ng 34 years. Naging totoo ako sa simbahan sa panahon ng aking paglilingkod, kahit saan ako dalhin ay hindi ako tumututol, at hindi ako kumuha ng leave kahit isang beses. Naging tapat ako sa ating Panginoong Hesus, at ayaw kong magkamali sa aking itinuturo. Matapat na iniwasan ko ang anumang kasalanan, gusto ko ay masunod siya ng lubusan. Marahil ito ang dahilan, kung bakit nagpakilala siya ng lubusan sa akin, itinuwid niya at tinulungan ako na maunawaan ko ng lubusan ang buong katotohanan. Ito ang pangako niya sa Juan Kapitulo 14 versikulo 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Pagkalipas ng 2 taon, mula nang matuklasan ko ang katotohanan, 2018, saka ako nagpasya na umalis sa United Methodist Church, ang church na nagkaroon ng malaking bahagi sa aking pagiging Kristiyano. Mayroon akong agam-agam noong una, baka mahirapan ako sa pagmimisyon dahil mag-isa na lang ako, pero hindi nawala ang tiwala ko sa Diyos. Tulad ng pinangangambahan ko, dam-alang, tumamlay, at hindi na ako kinakausap o pinapansin ng mga dati kong kaibigan. Naramdaman ko ang kanilang paglayo. Alang-alang sa maganda nating pinagsamahan, ang sabi nila, panatilihin pa rin natin ang respeto. Pero, ramdam ko ang kanilang paglayo sa akin. Ang tunay na mangangaral, hindi takot sa tao, kundi tapat sa Diyos. Hindi pleaser ng tao kundi pleaser ng Diyos. Application, piliin mo ang katotohanan kahit hindi ito popular. Kahit iwanan ka ng lahat ng kaibigan mo, huwag ka lang iwan ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, malimit ay hindi popular sa mundong ito, pero ang kasinungalingan ni Satanas, ang siyang pinakapopular sa mundong ito. Final conclusion, mga kapatid, sa huli, iisa lang ang tanong, ano ang pinaniniwalaan mong ebanghelyo? Dahil may tunay na ebanghelyo at may pekeng ebanghelyo. At hindi sapat na, sincere ka, mabuti ka, at relihiyoso ka. Kailangan mo ang tunay na ebanghelyo. Maging seryoso tayo na magbasa ng Biblia, maging masipag tayo dito, dahil dito nakasalalay ang ating kaligtasan. Huwag lang tayong tagapakinig, baka makarinig tayo ng hindi tunay na ebanghelyo at paniwalaan natin ito. Kahit itong itinuturo ko sa inyo, basahin ninyo sa Biblia kung tama ba o mali. Manalangin tayo sa Diyos na lubos nating maunawaan ang katotohanan, dalhin tayo sa tamang pangunawa sa ebanghelyo, ingatan tayo sa mga maling katuruan at baluktot na pangunawa sa Biblia.